Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sa isang bahagi ng kapatagan malapit sa gubat, nagpapahinga ang ilang mga player. Kasama nila ang mga lokal na mangangaso ng halimaw, at ang pangunahing tauhan, si Johansson, ay naglalakad sa tabi nila habang may hawak na tasa ng kape. Ngunit wala ni isa sa kanila ang may ideya kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa noong oras na iyon. Nang biglang nagsiliparan ang mga ibon sa ere habang maingay na sumisigaw, huminto ang ating bida at napagtanto niyang may kakaibang nangyayari. Naramdaman niya ang bahagyang pag-uga ng lupa. Tiningnan niya ang tasa, ang likido sa loob ay nanginginig, at lalong lumalakas ang pagyanig sa bawat segundo. Doon nila napagtanto na paparating sa kanila si Amugi, isang dambuhalang sea serpent. Isang halimaw ang biglang lumundag mula sa ilalim ng lupa. Inutusan ng isang babae ang mga mandirigmang gumagamit ng wind blade na maghanda para sa labanan, at ang ating bida kasama ang iba ay nagsimulang maghintay sa pagdating ng kaaway, ang pinakamatandang halimaw mula sa mga alamat. Lalo pang lumakas ang pagyanig ng lupa. Isang nakakakilabot na ungol ang narinig. Paparating na si Amugi, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng fear debuff sa lahat. Lumapit ang isang sorceress na nagngangalang Kim Hana at inutusan silang kumalma at maghanda para lumaban. Gamit ang kanyang mahika, madali niyang tinanggal ang debuff. Ang lahat ng mga ngaso ay bahagi ng grupong Windblade, tanging ang pinakamahusay lamang ang narito, at si Hanong ay kasama rin sa raid na ito. Nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang lakas sa labanan. Hinugot niya ang kanyang espada, at sumayaw ang mga madidilim na lilang kuryente sa kabilang kamay niya habang tinatitigan ang kalaban ng may kumpiyansa. Nakakagulat, level 1 lang siya. Isa siyang belatedly awakened hunter na natuklasan lamang ang kanyang kapangyarihan isang taon na ang nakalipas. Napagtanto niyang kailangan niyang lumapit sa kalaban, kaya't tumulak siya mula sa lupa at tumalon ng mataas sa ere, tuluyang napunta sa itaas ng ulo ng halimaw. Pagkatapos ay bumulusok siyang parang bala pababa. Sa pagbangga nila ng halimaw, kumalat ang mga apoy at kislap sa lahat ng direksyon. At ito ay kapangyarihan lang ng isang level 1 player. Pero paano nga ba humantong sa ganito? Balikan natin ang sandali ng kanyang paggising bilang player. Noon ay nagtatrabaho siya sa isang construction site. Dumating na ang kanyang pinakahihintay na break. Siya ay 27 taong gulang. 3 taon pa lang ang nakalipas, isa lang siyang ordinaryong estudyante. Ngunit bigla na lamang dumating ang mga problema ng mousepetal ang kanyang ama dahil sa isang sakit na hindi magagamot, mana deficiency. Ang sakit na ito ay unang lumitaw 19 na taon na ang nakaraan, kasabay ng pagbukas ng mga dimensional gate. Doon tuluyang nagbago ang mundo ng mga tao. May mga taong nagising at nakatanggap ng mahikal na kapangyarihan. Ngunit ang mga gate na iyon ay naging parehong biyaya at sumpa. Ang mga halimaw mula sa ibang dimensyon ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa sangkatauhan. May mga sakit na hindi nagagamot, tulad ng mana deficiency, na nagsilabasan. Ang mga awakened na player ang lumaban sa mga halimaw, at kapalit nito, kumita sila ng napakalaking halaga. Ang mga loot mula sa halimaw ay may mataas na presyo sa merkado. Dahil dito, ang mga taong may koneksyon sa larangan ng mga player ay yumaman. Pero para sa kanya, isa lamang itong sumpa. Ang sangkap ng gamot na kayang pahupain ang sakit ng kanyang ama ay nagmumula sa isang bihirang bato na nahuhulog lamang sa ilang halimaw. At syempre, napakamahal nito. Kaya't ang kanyang ina ay nagsimulang magdoble trabaho. Binigay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang lahat ng ipon para sa kasal. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ito sapat. Kaya pagkatapos ng kanyang trabaho, dumiretso siya sa kanyang part-time job. Siyempre, hindi pa rin sapat ang kinikita niya. Kung siya lang sana ay nagising bilang player, hindi na niya kailangang gawin lahat ng ito. Kayang-kaya niyang durugan ang mga bato gamit ang kanyang kamay,
tumalon mula sa mga gusaling mataas. Ang sarap sigurong maging player. Pagkatapos ng trabaho, umuwi siya at agad na humiga sa kama, sa wakas ay nakapagpahinga. Iniisip pa rin niya na magiging maayos ang lahat kung siya ay maging isang player. Sinasabing napakalaki ng kinikita nila, hindi masukat sa imahinasyon, ngunit wala siyang alam kung paano magising ang kapangyarihan. Para itong isang lottery na halos wala siyang tsansa na manalo. Pero kahit ganoon, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nangangarap kung anong klaseng player siya magiging. Hindi siya magiging ordinaryo, magiging isa siyang malakas na player. Kung ang pagiging player ay batay lamang sa kagustuhan, baka lahat ng tao ay naging player na. Inayos niya ang sarili, isinabot ang tuwalya sa balikat, at nagtungo sa banyo. Pero may naramdaman siyang kakaiba. Bigla na lang may malamig na simoy ng hangin sa silid, at isang system window ang lumitaw sa harap niya na may mensaheng siya ay nagising na. Napahinto siya sa pagkabigla, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sabi nila, may mga taong namamatay sa atake sa puso kapag nanalo sa lottery, at ngayon ay parang naiintindihan na niya kung bakit. Kinabahan siya, pumikit, at binuksan ang status window, umaasang may makikita siyang astig doon. Ngunit pagdilat niya, nakita niyang kakaunti lang ang kanyang mga stat. Karaniwan, ang mga bagong player ay may tig-10 na puntos bawat stat, pero siya, napahawak na lang siya sa ulo sa pagkadismaya. Himalang naging player ako, aniya, pero ang pangit ng stats ko. Nang tinignan niya ang kanyang skills, laking gulat niya nang makita na ang tanging personal skills niya ay buying at selling. Wala siyang active o passive skills man lang. Napamura siya sa buong mundo sa sobrang inis. Sa kawalang pag-asa, napaupo siya sa isang silya at tumitig sa kawalan. Isang luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Naisip niya, kahit pa sinumpang hero ito, dapat man lang ay may total na 40 ang stats niya. Kaya't sinubukan niyang bilangin ang kabuuang halaga ng kanyang mga puntos, 18 lang. Napangisi siya at naitanong sa sarili kung bakit siya may 18th lang samantalang ang ibang player ay may average na 50 points. Kahit tumaas pa siya ng level, 5 puntos lang ang pwede niyang ipamahagi sa mga stats. Kailangan niyang umabot sa level 6 para lang mapantayan ang karaniwang level 1 player. Wala pa siyang active at passive skills na karaniwang 2 piraso kada isa. Kung ang isang player ay may magandang skill, tinatrato siya na parang hari sa loob ng party. At ang pagiging kabilang sa pinakamagagaling ay madali lang kung ganoon. Kadalasan, pagkatapos ng awakening, nakakatanggap ang mga player ng isa sa mga sumusunod na class, tank, damage dealer, o healer. 79%, 79% ng mga player ay tiyak na nakakakuha ng kahit isa sa mga iyon. Mayroon ding boost, isang skill na tumutulong sa mga baguhang player na mabilis mag-level up. Ngunit may mga player rin na iba. Halimbawa si Kim Hana, na 2 beses nagising. Isa siya sa mga natatangi. Sa buong mundo, wala pang 10 ang kagaya niya sa buong Republika ng Korea, at siya lang ang nag-iisang ganoon. Mayroon ding mga player na, sa kung anong dahilan, ay hindi umaangat ang level. At bagamat may kapangyarihan sila, hindi naman sila ganoong kalayo sa karaniwang tao. Pero kahit ang mga ganoong player ay may kahit konting skill. Sa loob ng 19 na taon, ngayon lang siya nakarinig ng isang awakened player na walang kahit anong skill. Naging curious siya sa tinatawag na personal skill niya, kaya't pinindot niya ito ng may pag-iisip. Bigla siyang nailipat sa isang store na naglalaman ng iba't ibang uri ng produkto, may mababa, may mataas ang kalidad. Lubos siyang nagulat at sinimulang silipin ang mga presyo. Lahat ay nakasulat ng tig 199,999,999 points. Nagulat ang ating bida at napaisip, seryoso ba to? Mukhang pinilit pa nilang gawing mukhang mura. Napagtanto niyang hindi ito karaniwang currency. Nang makita niya na may naipon siyang 2 bilyong points, muntik na siyang himatayan.
Napagtanto niyang ang mga points ay parang in-game currency. Pinag-scroll niya ang listahan at napansin ang isang bagay na kapansin-pansin, isang sandatang may legendary na kalidad. Labis siyang nasabik. Ang pinakamataas na kalidad na alam ng mga tao ay heroic, pero ito ay tinatawag na legendary. Pinindot niya ang item na iyon, ngunit sa description, isa lang ang nakasulat, hindi maaaring bilhin ng ordinaryong level. Para magkaroon ng karapatang bumili ng rare na item, kailangan niya ng higit sa 10 bilyong points. Pero ang balanse niya ngayon ay 0. Nagulat siya dahil ang mga una niyang puntos ay hindi pala kasama. Nang makita niya ang isang mataas na kalidad na item, nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya na baka may gamot sa store na makakagamot sa kanyang ama. Mabilis siyang nag-scroll, binabasa ang mga pangalan ng. Sa wakas, nakita niya ang isang elixir na may legendary na kalidad. Karaniwan, ang tinatawag na elixir ay isang panlunas sa lahat, ngunit hindi pa niya ito kayang bilhin. Napangiti siya at tila naintindihan na ang tunay na kahulugan ng kanyang skill, kailangan niyang pumasok sa kalakalan. Humiga siya sa kama at naisip na ang mga tank ang pinakamayayamang uri ng player, kaya ito ang inilagay niyang filter sa paghahanap. Habang nagbabrowse siya, napansin niya ang isang kristal sa listahan ng mga produkto na kayang pataasin ang lakas, at ito ay agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Isa itong kristal na may normal quality na kayang dagdagan ang lakas ng isang unit. Hindi ito gumagana sa mga player na may stat na higit sa 100. Naisip niya kung dapat ba niya itong bilhin o hindi. Kung hindi siya bibili ng skills at abilities, paano siya magiging isang dakilang player? Kailangan niyang pag-isipan ito ng maigi. Sa huli, binili niya ang kristal kapalit ng halos 5 milyon points. Habang tinatitigan niya ito, naisip niya kung pwede ba niya itong kainin. Nagdesisyon siyang subukan ito, at nang may pasok niya ang kristal sa katawan, bigla niyang naramdaman ang isang matinding bugzo ng lakas, lahat ng kanyang kalamnan ay biglang nanigas. Maya-maya, may lumabas na singaw mula sa kanyang katawan. Nang makabawi siya, sinubukan niyang ipitin ang kanyang mga kamao habang nakangiti. Isang unit lang ng lakas yun, naisip niya, pero para akong nag-gym ng ilang taon. Nagpasya siyang palakasin pa ang sarili gamit ang mga kristal, kaya bumalik siya sa store at sinubukang ibenta ang skillbook na nakuha niya. Naisip niyang ilista ito, at tinakda ang presyo sa halos 1 trilyong points. Ngunit isang system notification ang lumitaw na lubos niyang ikinagulat. Kailangan niyang tukuyin ang item na ibebenta sa registration window. May 20% na komisyon kapag nabili ito. Labis siyang nadismaya, ngunit wala siyang magawa, kaya nagsimula siya muli. Bumili siya ng isa pang kristal upang muling pataasin ang lakas niya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting napuno ng iba't ibang binili ang kanyang silid. Lumipas ang panahon, pumunta siya sa Players Association, at tinanong siya ng babae sa reception kung anong dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi niyang nagising na ang kanyang kapangyarihan kaya nandito siya para magparehistro. Medyo nagulat ang babae at may pag-aalinlangan siyang tinitigan siya, bago nagsalita, medyo matanda ka na. Totoo bang nagising ang kapangyarihan mo? Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinawag na matanda. Tinanong ng babae kung nagkakamali ba siya. Hindi pa raw siya nakakita ng sinuman na nagising sa ganoong edad. Ang pinakamatandang taong nagising ay 58 taong gulang. Hindi pa rin niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng babae. Ngunit nang mapatingin siya sa salamin sa tabi, gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Pumuti ang kanyang buhok at tumubo ang balbas. Dahil dito, napaluhod siya sa sahig at napatitig sa kawalan. Akala ng mga taga-association ay may demensya siya, kaya agad siyang pinalibutan at tinanong kung ayos lang siya. Tahimik lamang siyang nakatitig sa kanyang kulubot na mga kamay, at napagtanto niyang wala talagang libre sa mundong ito. Habang iniisip ito, binuksan niya ang system window at nakita na may halos 50 milyong points sa kanyang account, na unti-unting nauubos bawat segundo.
Kasabay nito, nauubos rin ang kanyang mga taon. Pag-uwi niya, tinansa niya kung gaano na lang siya katagal mabubuhay, at hindi siya natuwa sa sagot. Wala pa siyang 1 taon at kalahati na natitirang buhay. Kailangan niyang maghanap buhay, literal. Tiningnan niya ang mga gamit niya at napagpasyahang magbenta ng ilan sa mga ito. Kahit may pag-aalinlangan siya kung may bibili, kinuha niya ang kanyang game console, siniguradong gumagana ito, at isang system window ang lumitaw na may babala tungkol sa komisyon. Ipinwesto niya ang game console sa harap ng window at binitawan ito. Bigla itong naglaho at lumitaw sa product registration window. Labis siyang natuwa sa tagumpay na iyon. Ngunit bago niya itinakda ang presyo, kinamot muna niya ang kanyang balbas sa kalituhan. Sa totoong buhay, mga 50,000 won lang to, naisip niya. Pero, napagdesisyonan niyang subukan ang swerte, ibenta ito sa mas mataas na halaga. Itinakda niya ang presyo sa halos 100 milyong points. Bagamat kinakabahan siya, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili, marami namang games itong console na to. Kaya tama lang ang presyo. Duda siya kung ipopost ba ang ad niya kung masyadong mataas ang presyo. Pero sa kabutihang palad, matagumpay na nailagay ang item niya sa pagbebenta, at tuwang-tuwa siya kaya napagdesisyonan niyang magbenta pa ng iba. Samantala, sa ibang dimensyon, isa sa kanyang mga customer ay abala. Isang demonita ang nagbabrowse ng listahan ng mga paninda, naghahanap ng bago at kawili-wili. Nababagot na siya dahil araw-araw ay pareho lang ang binibenta. Habang pumapagaspas ang kanyang mga pakpak, nagunat siya at sinabi na ito ay dahil sa kompetisyon. Minsan ay parang naglalaro na lang ng patibayan ang lahat. Ganito kung paano nananatiling buhay ang isang market economy. May narinig siyang tunog ng notifikasyon. Tumangala siya at nalaman na may mga bagong item na inilagay para ibenta. Tuwang-tuwa siya sa balita at agad na nagtungo sa tindahan para bilhin ang lahat. Samantala, nakatanggap si Hyens ng notifikasyon na naibenta na ang kanyang mga item, at kasabay nito, tila bumalik ang kanyang kabataan. Napagtanto niyang ang haba ng kanyang buhay ay nakadepende sa balanse niya. Kaya upang maibalik ang lahat ng nawalang puntos, nagbenta pa siya ng ibang bagay at nagsimulang mag-isip kung sino kaya ang bumili ng mga ito. Samantala, sa isa pang dimensyon sa mundo ng mga cultivator, may isang tao na bumili ng mga iyon. Isang dalaga ang kasalukuyang tumitingin sa relong binili niya at maingat na pinagmamasdan kung paano nagbabago ang numero. Hindi tiyak kung naintindihan ba niya na ang numerong iyon ay tumutukoy sa oras, pero talagang nagustuhan niya ang bagay na ito. Sumunod naman ang smartphone. Binuksan niya ito at lumitaw ang notifikasyon tungkol sa mobile data sa screen. Nagsimula siyang ikutin-ikutin ang smartphone sa iba't ibang direksyon at may bagong notifikasyon na lumitaw tungkol sa kawalan ng network. Pero hindi niya ito naintindihan kaya ninas siya. Matapos isara ang lahat ng notifikasyon, binuksan niya ang camera at labis na namangha dahil nakita niya ang kanyang mukha sa screen at inakala niyang ito ay salamin. Nang makita ang linya ng iba't ibang makukulay na icon at maskara, pinindot niya ito nang hindi nag-iisip at napaupo sa gulat nang makita ang kanyang refleksyon. Isang himala, sa refleksyon, may suot siyang sombrero sa ulo, kahit sa realidad ay wala naman talaga. Pinatay niya ang app at kinuha ang smartphone, nakatingin diretso sa camera. Bahagya siyang nahiya nang makita ang sarili. At doon siya nakaisip ng ideya. Kinuha niya ang telepono, gumawa ng cute na mukha, at nagsimulang mag-selfie. Samantala, sa ibang dimensyon, ang demonita ay nagngangalit sa galit. Hindi siya umabot sa pagbili ng ilang item na inilabas ni Hinson. Nagsimula siyang magmura sa lalaking nauna sa kanya, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang mga nabili at naisip, ano ba ang mga to? Pero para saan nga ba ang lahat ng ito? Kumislap ang kanyang mga mata. Tila sinusubukan niyang makita ang tunay na diwa ng mga bagay na ito, pero wala siyang nakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumukas ang game console at siya'y napatigil sa pananabik.
Nang may lumitaw na imahe sa screen, labis siyang namangha. Akala niya ay mahika ito, pero wala namang bakas ng mahika. Kaya paano ito posible? Lumipas ang oras at nadala na siya ng husto sa game console. Pawisan niyang pinipindot ang mga button hanggang sa isang punto, napatigil siya at lumaki ang kanyang mga mata. May lumabas na mensahe sa screen, "Game over." Nakatingin siya dito na parang di makapaniwala, saka sumigaw sa galit, at nagsimulang kumapal ang kanyang enerhiya sa paligid. Literal na nabaliw siya sa inis sa pagkatalo sa laro, na ilang beses na niyang nararanasan. Samantala, naglalakad-lakad ang ating bida sa tambakan, naghahanap ng mga bagay na pwede niyang ibenta. Lumapit siya sa isang sasakyan at binuksan ang system window, pero sinabi nitong hindi siya pwedeng magbenta ng mga gamit ng ibang tao. Medyo nadismaya siya at nagpatuloy. Nakakita siya ng sirang electric fan sa tabi at iniskan ito gamit ang system, at nalaman niyang maaari pa itong ibenta, na ikinagulat niya. Kinuha niya ito at nag-isip, dahil ba ito sa wala namang nagmamay-ari nito at ako ang nakapulot, o desisyon lang ito ng system. Pagkatapos nito, pumunta siya sa tindahan, saka umuwi, at nagpas siyang magbenta ulit. Pero may limitasyon ang system, hindi pwedeng lagpas sa 10 piraso ang ibenta sa isang pagkakataon. Kaya naisip niya, nakakahiya talaga, pero kahit ganoon, ito ang simulan ng kanyang negosyo. Dumating ang bagong araw. Nang makita niya ang laman ng kanyang account, kinabahan siya ng gusto at tinawag ang sarili niyang tanga. Ngayon, halos 1,000,000 na lang ang natitira sa balanse niya. Ngiting hilaw siyang napangiti at nagpas siyang subukang muling mag-recharge ng may bagong lakas dahil 11 araw na lang ang natitira sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, lumabas ang isang notifikasyon mula sa system. Nakatanggap siya ng reklamo mula sa isang mamimili na bumili ng produkto niya. Kung masyadong maraming reklamo at bumaba ng husto ang rating ng seller, masususpinde ang kanyang aktibidad. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang balitang iyon ay lalong nagpatindi ng kanyang kaba. Hindi niya alam na may ganito palang sistema dito. Pero ngayon, hindi ito ang pangunahing problema. Kaya napagdesisyonan niyang bahagyang ibaba muna ang presyo. Iniulat ng system na naging matagumpay ang mga pagbabago. At bigla, lahat ng produkto niya ay nabenta sa isang iglap. Ngiting kaba siyang ngumiti at habang inilalabas mula sa bag ang mga nabili sa tindahan, sinabi niya sa sarili na akala niya walang bibili ng mga iyon. Laking gulat niya talaga, kaya nagpasya siyang magbenta pa ulit, ngunit muling. Nag-abiso ang system ng panibagong reklamo mula sa mamimili at lalo siyang kinabahan. Lumalabas na 14 sa 20 produktong nabili ay may reklamo na. Ibig sabihin, 70% ng produkto ay depektibo. Dahil dito, masususpinde ang aktibidad niya ng 3 araw. Kailangan niyang ayusin ang problemang ito sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, ay declare ng system na walang bisa ang kanyang mga paninda at siya mismo ay mababan sa loob ng 3 buwan. Ninas siya at sinimulang suriin ang mga reklamo. Naiinis ang mga mamimili sa smartphone dahil 6 na oras lang ang kaya nitong gamitin ng tuloy-tuloy. May reklamo rin tungkol sa relong Solar ProRed. Binasa niya ito ng may kalituhan at sinabing gumagana naman ang lahat ng bagay na iyon, ubos lang talaga ang baterya. Sinuri rin niya ang iba pang reklamo, sigarilyo, lighter, soju, at beer. Mukhang ang mga nilalang sa ibang dimensyon ay naging sobrang dependent na sa mga produktong ito kaya't hindi na sila makatiis at nagsimulang mag-send ng reklamo na may kasamang panlalait at kahilingan na maglabas siya ng panibagong paninda. Dumarating ang mga reklamo bawat segundo. Wala na siyang oras para basahin ang lahat. Sa isang punto, hindi na siya nakapagpigil at napasigaw sa inis, akala ba nila lahat may titulo sa speed reading? Bigyan naman nila ako ng konting oras. Naalala niya ang sinabi ng system at kumuha siya ng notebook, saka sinimulang isulat ang lahat. Simula ngayong araw, suspendido ang aktibidad niya ng 3 araw, kaya kailangan niyang ayusin ang mga reklamo sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, mababan siya ng 3 buwan.
Para masimulan, kailangan niyang ibenta. Muli ang lumang cellphone, ngayon ay may kasamang charger. Mukhang ang mga customer ay katulad din niya, mga player na may kakaibang abilidad. Mukhang ang mga bumili ng elektronikong gamit ay hindi taga-Earth. O baka mga alien sila na kulang pa ang teknolohiya. Nang maunawaan niya ang nangyayari, na-excite siya at binuksan ang isang second-hand website para bumili ng mga gamit sa murang halaga, pero kulang ang kanyang pera. Nang makita ang notifikasyon, napatalon siya mula sa upuan at kinapa ang kanyang mga bulsa. May kaunti lang na barya sa loob. Napaupo siya sa kama sa panghihina at nagsimulang mag-isip kung ano ang dapat gawin. Siguro dapat niyang ibenta ang skillbook. At hindi pa rin siya makapagrehistro bilang player dahil matanda na siya. Isang ideya ang pumasok sa isip niya at kinuha ang kanyang mga telepono, nagsimulang maghanap ng kung ano. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na siya sa isang upuan at nerbyosong naghihintay ng balita. Nang marinig ang tunog ng notifikasyon mula sa kanyang cellphone, agad niya itong tiningnan at kinuha ang kanyang jacket saka nagtungo sa kanyang mga gawain. Pagdating niya sa trabaho, lahat ng mata ay nakatingin lang sa kanya, lalo na sa kanyang mga kalamnan. Madali niyang nabubuhat ang mga mabibigat na sako at naiakyat ito sa kanyang balikat. Napansin ng kanyang mga katrabaho na talagang malakas siya at tinanong kung saan siya nagtrabaho dati. Ngumiti siya at sinabing, kaunti sa lahat ng lugar. Lumipas ang 3 araw na ganoon. Bumili siya ng panibagong paninda para ibenta muli, at sinabi ng system na aalisin na ang ban niya sa loob ng 9 na segundo. Habang tinitingnan niya ang notifikasyon, ngumiti siya at inilabas ang mga gamit mula sa kahon. At pagkalipas ng ilang segundo matapos maalis ang ban, agad niyang ipinost ang mga bagong paninda para ibenta. Ngunit laking gulat at inis niya nang makatanggap siya ulit ng reklamo. Sunod-sunod ang mga notifikasyon kaya't pinagpawisan siya ng malamig at nagsimulang kabahan ng husto. Ilang sandali pa, ipinabatid ng system na may natanggap na reklamo para sa 20 sa 20 produkto. Ibig sabihin, 100% ng mga paninda ay may sira. Suspendido na naman ang kanyang aktibidad ng 3 araw. Binigyan siya ng 4 na araw para ayusin ito. Kung hindi, lahat ng paninda niya ay declare na walang bisa at siya mismo ay mababan ng 3 buwan. Laking gulat niya sa balitang iyon at nagsimulang magreklamo dahil hindi niya maintindihan kung ano ang naging problema. Napagpasyahan niyang basahin ang mga reklamo. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang demonita sa listahan ng mga galit na mamimili. Mukhang naglalaro ito buong araw at naubos ang baterya ng console, kaya't nagalit ng husto at nagpadala ng reklamo na may kasamang mura at pagbabanta. Napabuntong hininga siya, napagtanto ang pagkukulang, hindi niya naisip ang tungkol sa baterya. Lahat ng kanyang produkto ay may reklamo na wala namang malinaw na paliwanag sa problema, kundi puro pagbabanta at utos na maglabas siya ng bagong paninda. Galit na galit siyang sumigaw, bakit ba sila bastos agad? Pwede naman silang maghintay ng kaunti. Handa na nga akong mag-upload ng bagong produkto. Napahiga siya sa kanyang upuan sa pagod at napaisip na muli na naman siyang may 3rd day ban. Kung hindi niya ito maaayos sa loob ng 4 na araw, mababan siya. Gritting his teeth, nagsalita siya ng masama, saka bumalik sa construction site kung saan pinuri siya ng lahat sa dagdag niyang trabaho. Makalipas ang 3 araw, natanggap niya ang bayad at nakabili rin siya ng bagong paninda. Naupo siya sa silya at tumingin sa system window na may pagkalito. Iniisip na ang taong bumibili ng lahat ng basura niya para lang siya maban ay tiyak na bibili rin ito. Ang mga bateryang ito ay pwedeng gamitin para sa game console. Pero ang tanong ay, gaano ito tatagal? Sa wakas, na-unban na siya at agad niyang ipinost ang mga item para ibenta. Ipinabatid ng system na matagumpay ang pag-upload ng lahat ng ads niya. Ilang segundo lang ang lumipas, may mga bagong notifikasyon. Naayos na raw ang mga reklamo tungkol sa kanyang produkto, at ikinatuwa niya ito ng husto.
Ngayon ay may halos 2 bilyong puntos na siya sa kanyang account. Ngumiti siyang malapad, saka clenched ang kamao sa tuwa at sumigaw, ito ang kapangyarihan ng pera. Ano naman kaya ang ibebenta niya sa susunod? Console ba ulit o lumang cellphone? Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Dahil naging mas bata na siya, maaari na siyang magparehistro sa association. Para makakuha ng player ID, kailangang dumaan sa 3 linggong training sa training center. Maaari kang bumalik sa training ng paulit-ulit hanggang pumasa ka sa pagsusulit. Kung hindi ka pa rin pumasa at nawalan ka na ng pag-asa, ayos lang, wala ka lang magiging sertipiko, kaya't hindi ka ituturing na ganap na player. Kaya't ang awakening ay simula pa lang ng pagiging player. Kasama sa mga pagsusulit ang theory at praktikal, at sa huli, talagang namukod tangi si Hinson. Pumalakpak ang instructor, tuwang-tuwa sa tagumpay niya, at may isa sa mga estudyanteng nagsabi na ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan. Pero, hindi ba masyado na itong nagyayabang? Pagkatapos, tumayo ang isang babae mula sa grupo niya at ipinagtanggol ang ating bida. Pasigaw niyang sinabi, sino ba sa tingin niya siya? Ganito ba siya dahil may rare skill lang siya? Sumagot ang lalaki at sinabing totoo naman iyon, at ngumiti si Hansen kay Riley na parang sinasabing, ganyan na siya simula't simula. Lumipas ang 3 linggo, natapos na ang training, at lumabas ang ating bida sa kalye kasama ang kanyang grupo. Tinawag siya ng babaeng nagtanggol sa kanya at inanyayahang sumama sa kanila para ipagdiwang ang pagtatapos ng training. Maging ang lalaking hindi niya gaanong kasando ay nag-alok na sumama siya. Ngunit tumanggi siya, sinabing may mga gawaing bahay siyang kailangang asikasuhin, saka umalis habang iniisip na marahil hindi na sila muling magkikita. Medyo nalungkot sila na hindi siya sasama, dahil magaling naman siya. Kinabukasan, nagtungo siya sa association at sinalubong siya ng isang nakangiting babae na humiling na ibigay niya ang kanyang mga dokumento. At nang nagsimula na ang pagpaparehistro. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang tiningnan ang kanyang player ID. Naalala niya ang skill book at naisip na sa wakas, maaari na niya itong maibenta. Baka nga kaya na rin niyang bayaran ang lahat ng utang ng kanyang ama sa pamamagitan ng pangangaso. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa Horned Rabbit Dungeon at nagrenta ng kagamitan. Roon, na may kamahalan ang bayad. Ngumiti ang lalaking nagbebenta at sinabihang bumalik ulit, ngunit kung malalit siya sa pagbabalik ng gamit, kailangan niyang magbayad ng dagdag, at baka tuluyan siyang maghirap. Nalungkot si Hinson at sinabing naiintindihan niya. Ang lahat, sa kanya sinubukang isuot ang mga kagamitan at naisip na sapat lang ang lahat ng naipon niya para sa pinakamurang armor at espada. Kung mahina ang kagamitan mo, baka hindi ka man lang makapasok sa dungeon. At kahit ang pananatili roon ay may bayad din. Lumabas siya papunta sa pangunahing plaza. Maraming player ang naghahanap ng tank at healer para sa team nila, at nililigawan sila sa pamamagitan ng mga kaakit-akit na alok, tulad ng libre ang bayad sa dungeon at garantiya ng kaligtasan. Habang nakatingin sa paligid, naisip ng ating bida na kahit sa mababang level na dungeon, malaki pa rin ang demand sa mga tank at healer. Napatingin siya sa karatula na may impormasyon tungkol sa dungeon, ang inirekomendang antas ng mga player ay mula level 1 hanggang 5. Bagamat alam niyang mababa lang ang posibilidad na mamatay dito, mas mabuti pa ring mag-ingat. Binuksan niya ang system window at sinuri ang kanyang stats. Ang lakas, tibay, at liksi niya ay nasa 70, at ang talino at mahika ay nasa 30. Sa kasalukuyan, ang mga active skills niya ay lakas, fireball, at 5 pang iba. Ang passive skills niya naman ay body enhancement at 4 pa. Ngumiti siya, at naisip na sa kasalukuyan niyang mga kasanayan, pwede na siyang sumali sa kahit anong team, pero hindi niya gagawin. Ang layunin niya ngayon ay talunin ang boss mag-isa. Nagkunwari siyang nakuha na niya lahat ng kakayahan mula sa mga skill mastery books. Tumungo siya papunta sa dungeon, at tinanong siya ng lalaki sa entrada kung may kasama siya.
Sinagot niya na mag-isa lang siya, at tumakbo papasok sa dungeon habang iniisip na baka akala ng bantay na isa lang siyang tanga na nagtatangkang tapusin ang dungeon mag-isa. Kahit ang mga high-rankang player, bihira ang sumubok ng ganito. Sa totoo lang, ang monster hunting ay isang gawaing panggrupo. Ang realidad ay iba sa laro, isang pagkakamali lang ay maaaring kumitil sa iyong buhay o sirain ito habang buhay. Kaya mahalagang makahanap ng kasangga na maaasahan kapag may nangyari. Lumapit ang isa sa mga bantay ng dungeon sa lalaking nagpapasok at tinanong kung bakit pinayagang pumasok mag-isa ang lalaki. Sumagot siya, minsan kailangan mong hayaan ang isang tao na durugan ang sarili niyang kayabangan. Samantala, si Hansen ay nakatigil sa bungad ng dungeon, kinakalma ang sarili. Pagkakuha ng lakas ng loob. Lumakad siya at biglang nasa loob na siya ng isang malaking kuweba na may mga sulong sa paligid. Hindi pa siya nakakatingin sa paligid nang bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa gilid. May isang grupo ng hunters na sinusubukang lapitan ang isang horned rabbit. Agad siyang kinilabutan sa itsura ng halimaw at naisip na hindi ito kuneho, isa itong mabangis na mandaragit. Nang makita niya ang mga sungay at matutulis na ngipin ng halimaw, napagpasyahan niyang huwag muna lumaban at mag-obserba muna. Sa puntong iyon, ginamit ng isa sa mga player ang provocation skill. At bigla namang sumugod ang kuneho sa kanya. Talagang inaabangan nila ito. Pinigilan ng tank ang halimaw gamit ang kanyang kalasag. Pero ilang segundo lang ang lumipas, napagtanto niyang masyadong malakas ang kalaban at hindi niya ito kayang salagin. Si Hyensong, na nanunood lang, ay nagulat. Samantala, isa sa kanila ang nag-utos sa mga kasama na umatake. Lahat sila ay kakagising pa lang, awakened, at dumaan sa 3 linggong training. Pero bago ang lahat ng ito, normal lang ang kanilang mga buhay. May nagtatrabaho, may nag-aaral. Ang posibilidad na, matapos ang isang dungeon ng matagumpay sa unang beses bilang isang team ay maliit, lalo pa sa ginagawa ni Hanong, na nag-iisa. Habang ginagamot ang sugatang tank, lumapit ang swordsman sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Matapos ang gamutan, tumayo ito at sinabing ayos lang siya. Samantala, nakatamal ng malakas ang isa nilang kasama sa halimaw at napapikit ito. Doon nila naisip na ito na ang perpektong oras para umatake. Habang pinapanood niya sila, napagtanto ng ating bida kung gaano kahirap simulan ang isang labanan. Sa hindi malamang dahilan, siya ay naisip niyang magtatagumpay siya agad. Pero alam niyang hindi siya dapat masyadong maging kampante. Isa sa mga player ang biglang sumugod para umatake, at nang mapansin ang paa ng halimaw sa itaas niya, agad siyang umatras at sinaksak ito sa katawan, dahilan para bumagsak ang kuneho ng patay. Napansin ni Hansung na mas matagal nilang nilabanan ang halimaw kaysa sa inaasahan niya. 8 minuto nilang nilabanan ang isang kuneho lang. Kailangan nilang mapatay ang mga halimaw ng mas mabilis. Makalipas ang 3 minuto, napansin niyang may 2 lalaking nagpapahinga sa di-kalayuan. Mga miyembro sila ng security mula sa Players Association. Parang normal lang ang kilos nila, at naisip niyang baka hindi rin sila interesado kung may team ng mga player na mabura. Binuksan niya ang kanyang status window at inisip na sapat na ito para sa isang solo player. Pagkatapos ay ginamit niya ang stealth at pumasok pa sa kaibuturan ng dungeon. Di nagtagal, isang grupo ng mga player ang lumitaw sa kuweba. 2 sa kanila ang nagsabing maganda ang naging laban nila, at sumang-ayon ang kanilang leader na si Lee Suhi, miyembro ng So Guild. Si Kim Ji-soo, nakasama rin sa guild, ay masiglang. Nagsabing dapat silang magpatuloy dahil tiyak lalabas na ito. Umaasa si Suhi, at isa pang miyembro ng team ang nagsabing dapat nilang mahuli ng buhay ang halimaw sa lahat ng paraan. Sumang-ayon ang kaibigan niya, at ngumiti lang si Jisoo bilang tugon, habang binati sila ni Suhi ng good luck. Sinabi ng lalaki na huwag siyang mag-alala, tiyak na sapat ang lakas nila. At biglang lumingon si Suhi at tinanong, may nagduda ba? Ang problema ay hindi lumalabas ang halimaw.
Nang mapansin nilang Nena si Suhi, agad silang humingi ng paumanhin. Sinabihan siya ni Jisoo na huwag mag-alala, lalabas din daw ito pagkalipas ng ilang araw, ngunit ipinaalala ni Suhi na 15 araw na ang lumipas. Hindi siya makapaniwalang ang ika-4 na requirement ay horned rabbit lang. Napakamot siya sa ulo sa gulo ng isipan at sinabing hindi naman ganoon kahirap ang halimaw, pero hindi pa rin nila natatapos ang quest. Mukhang nagtatago lang talaga ito sa dungeon. Nawawalan na siya ng pasensya. Nagalit siya at nagbanta na papatayin niya ang kunhong iyon sa 1 segundo, basta lumabas lang ito. Pagkatapos, inaya niya ang kaibigan na magpatuloy, ngunit bago iyon ay ginamit muna nila ang stealth skill. Samantala, nasa di kalayuan ang ating bida. Nag-eensayo siya ng panghuhuli ng kuneho. Nadaanan ng mga babae ang ilang halimaw, at tinanong ni Jisoo kung may narinig ba siyang tunog. Sinabi ng isa na marahil ito ang commander ng 3 team o ang pinakabata sa 2. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, may lalaking lumitaw sa harapan nila. Si Hansen iyon. Sinabihan siya ni Suhi na huwag na lang pansinin ito, pero sobrang na-curious na ang isa sa kanila at masayang sinabi na mukhang nagpunta ito. Mag-isa, o baka nawalan lang ng kasama. Tahimik lang ang kaibigan niya at pinanood ang lalaki ng mas mabuti, napansin niyang wala ni kaunting galos sa kanya. Sinabi niya na malabo iyon. Bukod pa roon, ginamit niya ang stealth skill, pero ganoon pa man, curious pa rin si Jisoo kung bakit siya mag-isa. Sabi ng kaibigan niya, hindi niya rin alam. Napansin niya ang isang bagay, at biglang nanlaki ang mga mata niya. Nakita niya ang logo sa armor ni Hansen at napagtantong rented equipment ang suot nito. Mukhang baguhan siya. Nagtaka ang mga babae. Naisip nila kung bakit siya naroon at sigurado silang hindi pupunta ang isang newbie sa lugar na iyon ng mag-isa. Baka nakipagpustahan ito para lumaban mag-isa sa mga halimaw. Samantala, inilabas niya ang kanyang espada at nagtungo sa direksyon ng kuneho. Sinabi ng isa sa kanila na kahit maraming useful skills ka, kailangan mo pa rin ng level 30 pataas para mapatay ang ganitong klase ng halimaw sa isang bigwas. Ngunit laking gulat nila nang madali lang niyang napatay ang kuneho. Napanganga sila sa gulat at napatahimik. Napabuntong hininga siya habang nakasandal sa kanyang espada at nakaramdam ng bahagyang panginginig sa katawan. Naramdaman niyang naawa siya sa kuneho, at humingi siya ng paumanhin sa isipan niya sa pagpatay nito. Pero wala siyang ibang magagawa, kailangan niyang makibagay para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang segundo, napansin niyang walang loot na lumabas mula sa kuneho, pero hindi siya nanas at muling gumamit ng stealth para patayin ang iba pang halimaw. Tinire niya ito mula sa likod gamit ang lightning strike, mabilis na pinatumba, at muling naghintay ng loot pero wala na namang lumabas. Pagkatapos ay muli siyang naging invisible. Si Jisoo naman, na nanunood sa kanya, ay nagduda at tinanong ang kaibigan, hindi ba't baguhan lang siya? Hindi na siya naghintay ng sagot at tinawag ang kaibigan, pero nanatili pa rin itong tahimik at patuloy na pinagmamasdan ang lalaki. May tinatawag na 20 level rule, kung mas mababa ang level ng player kaysa sa halimaw, magdodrop ito ng item at makakakuha ng karanasan ang player. Ngunit kung mas mataas ang level ng player ng 20 o higit pa kumpara sa halimaw, hindi na siya makakakuha ng karanasan o item mula rito. Ang mahika sa loob ng bangkay ng halimaw ay nagiging mga mahalagang bagay, ngunit habang tumataas ang level ng player, lalong bumababa ang kalidad ng mga item na nalalaglag. At syempre, kapag umabot na sa 20 level na agwat, wala nang loot na lalabas. Nang muli niyang napatumba ang mga halimaw, napansin ni Sui na nanginginig ang kanyang mga kamay at ngumiti sabay sabing ito marahil ang unang pangangaso ng lalaki. Tinanong ni Jisoo kung ano sa palagay niya ang class nito. Ngumiti si Sui at sinabing hindi siya sigurado, at sinabing panoorin na lang muna nila ito ng kaunti pa. Wala rin naman daw siyang gagawin sa bahay. Sa oras na ito, muling sumabak sa laban si Hanong.
Nasugatan niya ang kuneho at pagkatapos ay tinarakan ito gamit ang isang lightning strike. Sa wakas, nangyari na ang matagal na niyang inaasahan, may nalaglag na asul na kristal mula sa kuneho. Lumalabas na nakaipon na siya ng 5, kasama ito. Ngunit nakakaramdam siya ng pag-aalala, dahil kahit solo hunting pa siya, at kahit ilang halimaw na ang napatay niya, hindi pa rin tumataas ang kanyang level. Sa dami ng napatay niya, dapat man lang ay umabot na siya sa level 2. Ngunit, pakiramdam niya ay hindi nadadagdagan ang kanyang experience points. Nagpasya siyang magpatuloy pa rin at naisip pa niyang baka malinis niya ang buong dungeon sa loob ng 1 oras. 5 oras ang lumipas, nakapatay na siya ng napakaraming kuneho at muli niyang sinuri ang status window. Hindi pa rin tumataas ang kanyang level. Napaisip siya. Alam niyang karaniwan ay tumataas ang level ng isang player sa loob lang ng 1 o 2 araw. Pagkatapos ay may naisip siyang ideya. Nagpatuloy siya sa pagpuksa ng mga kaawa-awang kuneho habang ang mga babae ay nasa malapit lang at pinapanood ang kanyang pagkabigo. Lubos na nadismaya, naupo siya sa lupa at naisip na ito na ang katapusan. Sa nakalipas na 10 araw, kumita siya ng 150 milyon puntos mula sa pagbebenta ng electronics, at 100 puntos lang dito sa pagbebenta ng bangkay ng isang halimaw. Napakamot siya sa ulo at sinabi sa sarili na dapat siyang mag-isip ng positibo. Simula pa lang ito, sa sandaling iyon, may kunhong sumulpot sa likod niya, pero agad niya itong napansin at sa isang iglap lang ng kanyang espada ay napatay niya ito. Nagpatuloy ang pangangaso. Ang iba pang mga kuneho ay nagsimulang lumapit sa kanya at sa bangkay ng halimaw. Naghanda siya sa laban, at ilang ulit niyang inikot ang espada, pinugutan ng ulo ang mga halimaw. Nang siya ay medyo napatigil ng 1 segundo, may kuneho na sumugod sa kanya mula sa likod at naglabas ng nakakakilabot na ungol. Ngunit ang ating bida, kahit hindi lumingon, ay mabilis na natapos ang laban. Pagkatapos noon, lumitaw ang system window at binati siya sa kanyang bagong achievement. Mag-isa niyang nakatay ng 300 high-rankang horned rabbits at nakatanggap ng karaniwang pamagat na horned rabbit hunter. Upang mas maunawaan ito, lumapit siya sa pader at binuksan ang system window. Pagkatapos ay tumingin siya sa title section at naisip niyang may nabasa na siyang ganito dati sa internet. Kapag nakakuha ka ng special achievement, tumataas ang stats mo. Kahit sino ay pwedeng makuha ang pamagat na ito. Ang problema lang ay karamihan ng mga tao ay nag-level up na bago pa man makaabot sa 300 patay na kuneho. Maganda ito, baka makamit niya ang rare rank. Habang iniisip niya ito, pinagmamasdan siya ni Suhi at hindi napigil ang tumawa. Natuwa siya sa kanya, napatay niya ang horned rabbit sa isang atake. Kung 1 beses o 2 beses lang niya ito nagawa, tatawagan niya itong tsamba. Pero hindi ito tsamba, agad-agad niyang pinupugutan ang mga halimaw ng ulo gamit lang ang isang hampas ng espada. Sa wakas, nagpasya si Suhi na lumapit. Tumungo siya kay Hyenson, na abala noon sa pagbibilang ng mga kristal sa kanyang bag, at tinawag siya. Laking gulat niya nang malaman na may ibang player pa pala roon bukod sa kanya. Agad niyang napansin ang mataas na kalidad na kagamitan ng mga ito, at naisip, sino kaya ang mga babaeng ito? Nang mapansin ni Jisoo ang kanyang pagkalito, ngumiti ito at sinabi. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jisoo. Galing kami sa security service. Tinanong niya kung anong ginagawa nila roon. Akala niya lahat ng empleyado ay nananatili lang sa pasukan, pero heto sila, pagala-gala sa dungeon. Hindi niya agad sila napansin at wala rin silang suot na ID badge. May pag-aalinlang ang sinabi ni Jisoo na kakauwi lang nila mula sa misyon ng pagbabantay sa gate. Marahil ay hindi niya sila napansin dahil gumamit sila ng concealment skill upang makaiwas sa pansin ng mga horned rabbits. Nag-alinlangan siya sa sinabi nito at napansin niyang hininga nila ay hindi niya naririnig. Anong klaseng concealment iyon?
Ngumiti si Jisoo at sinabing aksidente lang niyang napansin si Hyunsung habang nangangaso. Dahil sa galing nito, nakuha niya ang kanilang atensyon at ngayon ay nagtataka siya kung anong level na siya. Kinabahan si Hyunsung at naisip niyang level 1 pa rin siya, kahit na ang total ng stats niya ay umabot na sa 270. Hindi magandang napansin siya. Nagdesisyon siyang manahimik kaya ang sinabi niya ay nais lang daw nilang dumaan, ngunit curious daw talaga si Jisoo. Nang banggitin ni Jisoo na galing siya sa Seoul Guild, nagulat siya, at ipinagpatuloy nito. May isang malaking kumpanya sa Korea na kilala ng lahat, ang Soo Group. At ang guild naming Soo, ay isponsorado ng kumpanyang iyon. Kung ipapakita mo ang mga abilidad mo, masaya akong tutulungan kang makapasok sa amin. Tahimik lang siya at naisip niyang masama ito. Kailangan niyang mag-ingat sa mga babaeng ito, dahil may parusa siyang daladala. Isang kondisyong maaaring hindi siya makapag-level up kailanman. Isang level 1 player ang tinalo ang isang horned rabbit dahil lang sa magagandang stats. Pero ano ang silbi kung wala siyang natatanggap na experience? Kahit na alam niyang maaaring makatulong ang mga ito, napilitan siyang tumanggi. Humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi siya interesado, saka naglakad palayo. Ngunit hinabol siya ni Soy at bigla na lang sumulpot sa harapan niya, hinaranggan ang daraanan niya. Tinitigan siya nito at nagtanong, baka naman hindi mo talaga alam ang tungkol sa Seoul Guild. Napangiti siya ng pilit at sinabing alam niya ito. Nagtaka si Soy, bakit ka tumanggi? Pinag-isipan niya ito, kinamot ang kanyang baba at, matapos ang sandaling katahimikan, sinabi niyang gusto muna niyang subukang mag-isa. Hindi pa raw niya kailangan ng kasama. Nagulat si Soy at nagtanong kung may kontrata na ba siya sa ibang guild. Umiling siya at muling sinabing gusto niyang mag-solo hunt. Nang mapansing na tahimik ang dalawa, inisip niyang napaniwala na niya sila. Ngumiti siya at hiningi na ang daan. Ngunit bago siya umalis, iniabot ng babae ang isang business card at sinabing kung sakaling magbago ang isip niya at gustong sumali, kontakan lang sila. Kahit skills lang ang meron siya, ayos lang iyon sa kanila. Tinanggap niya ito at tuluyang umalis, sabay sabing pag-iisipan niya ito. Iminungkahi ni Soy na sabay na lang silang lumabas ng dungeon upang maiwasan ang problema, ngunit tumanggi pa rin siya at nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan siya ng biro ni Soy na bastos siya, pero nagpasya na lang itong huwag na lang siya pag-aksayahan ng oras. Sinang-ayunan siya ng kaibigan nito at sinabing pagsisisihan din niya ito balang araw, at sumang-ayon si Soy at niyaya na itong lumabas na agad dahil nagsasawa na siyang tumambay ng walang ginagawa. Pagbalik ng ating bida sa nayon, napagtanto niyang kailangan niyang maging mas maingat. Maraming player dito, at sila ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Lumingon siya upang tingnan kung lumabas din ba ang dalawa, ngunit wala siyang nakitang pamilyar na mukha. Pagkatapos noon, sumakay siya ng taxi, at nang tanungin ng driver kung saan sila pupunta. Napabuntong hininga siya at sinabing umalis na lang muna. Sila, habang nasa biyahe, naghanap siya sa internet ng impormasyon tungkol sa Blood Fox Dungeon, at sinabi sa driver na doon siya pupunta. Ngumiti ang driver at nagsabing, mukhang kakatapos mo lang sa Horned Rabbit Dungeon, ano? Binati siya nito at sinabing marami na siyang naisakay na player papunta roon kaya kabisado na niya ang daan. Napangiti lang ng pilit si Hanan pero hindi na niya pinakinggan pa ang mga kwento ng driver. Sa halip, binuksan niya ang status window at tiningnan ang kanyang level, nagdududa kung kaya ba talaga niyang linisin ang ibang dungeons. Di nagtagal, narating na nila ang. Pagdating niya sa destinasyon, napansin niyang kapareho ng atmosphere ng Horned Rabbit Dungeon ang lugar. Naglakad siya papunta sa pasukan at tinanong siya ng lalaki kung nasaan ang ibang miyembro ng kanyang koponan. Sumagot siya na mag-isa lang siyang papasok. Pinayagan naman siya kaagad kaya pumasok na siya sa loob. Sa loob, may isang grupo ng mga manlalaro na napapalibutan ang isang fox. Gaya ng ginawa niya sa unang dungeon, nagpa siya si Hinsung na manood muna.
Napatingin siya sa mga gwardya at napansin niyang natutulog ang mga ito. Natuwa siya at ginamit ang hide skill. Pagkatapos makakita ng ilang halimaw, inilabas niya ang kanyang espada at may kumpiyansang ngiti sa labi ay umatake. Habang ginagawa ito, tiningnan din niya ang mga notification ng system. Napagtanto niyang nakakakuha siya ng humigit kumulang 180 points kada fox. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, at isang malakas na swing ang nagtanggal ng ulo ng kalaban, dalawang katawan na walang ulo ang iniwan niya sa likod. May napansin siyang paparating, isang grupo ng mga fox. Naisip niya, panahon na ba para sa totoong pangangaso? 2 oras ang lumipas, nakapatay siya ng 279 na foxes, at sa wakas, natapos niya ang ika-300. Nakatanggap siya ng isang kamangha-manghang achievement dahil dito, na siya lamang ang nakapatay ng 300 high-level monsters. Pinarangalan siya ng titulong Blood Fox Hunter. Hindi na siya nagulat dahil ito naman talaga ang layunin niya. Pagkatapos noon, binuksan niya ang status window. Tumaas ng 1 puntos ang lakas niya. Napagtanto niyang nakadepende sa title ang pagtaas ng stats. Itinaas niya ang espada at hinarap ang malaking grupo ng mga halimaw. Nang magkatinginan sila ng isa sa mga fox, napagpasyahan niyang subukan ang isang eksperimento. 7 oras ang lumipas. Itinarak niya ang espada sa lupa at sandaling nagpahinga mula sa matinding labanan. Sa tabi niya ay may maliit na bantan ng mga bangkay. Nakatanggap siya ng bagong achievement, isang rare class title. Pinatay niya mag-isa ang 1,000 high-level monsters kaya't ginawaran siya ng Blood Fox Slayer. Natutuwa siya dahil tumaas ang antas ng kanyang titulo. Nang tingnan niya ang status window, tumaas na naman ang lakas niya ng 1 puntos. Ang bagong titulo ay nagbibigay ng dagdag to strength, at may posibilidad pang tumaas hanggang epic rank. Natuwa siya na hindi dito nagtatapos ang rare rank at nagpasya siyang magpahinga muna sandali. Nagplano siyang bumalik bukas. Habang kinokolekta niya ang mga crystals mula sa mga halimaw, nakakita siya ng skill book, isang passive skill book na nagpapalakas ng buto, utak, at balat. Ngunit natutunan na niya ito. Hindi na niya ito maaaring matutunan muli. Medyo nabigla siya at naisip na kung alam lang niyang makakakuha siya nito, hindi na sana siya bumili ng kahit ano. May dala rin siyang isang rare passive skill book na nagbabawas ng 10% magic consumption, na binili niya sa tindahan. Tumungo siya sa labasan. Paglabas niya sa portal, pumunta siya sa checkout counter ng asosasyon. Sinabi ng empleyado na ilagay ang lahat ng nakuha niyang gemstones at gamit sa basket. Pagkatapos ay sinuri ito ng lalaki at labis na nagulat, ang dami niyang nakuha, at may rare skill book pa. Wala pa raw ganoong libro sa lugar na ito dati. Kinuha ng ating bida ang kanyang mga gamit at ngumiti habang nagtatanong, wala namang kakaiba rito, di ba? Pagkatapos nito, pumunta siya sa association upang ipagbili ang mga nakuha niyang gamit. Sinabi ng empleyado na makakatanggap siya ng 840,000 won para sa lahat ng gemstones, at kapag naibenta na ang mga libro, kukontakan siya. Habang palabas na siya, naisip niyang sa ganitong takbo ng kita, makakaipon siya ng halos 1,000,000 kada araw. Kaya, talagang ang pagiging player ang pinakamagandang trabaho. Pagbalik sa pasukan ng dungeon, umupo siya sa isang bench upang magmeryenda, at naisip na dapat ay maghanap na siya ng kwartong matutuluyan sa malapit dahil napakalayo ng biyahe mula sa bahay. Pagpukpok niya sa alikabok sa kanyang mga kamay, tumayo siya at diretsyong tumungo muli sa pasukan, desididong itaas ang kanyang ranggo ngayong araw. Muling nagsimula ang isang laban, at muli siyang nagwagi. Huminto siya upang ayusin ang kanyang paghinga, at lumitaw ang notification ng system. Nakatanggap ka ng heroic achievement. Pinatay mo mag-isa ang 5,000 monsters at nakuha mo ang titulo ng Blood Fox Slayer. Lubos ang tuwa niya sa balitang ito, at sa parehong sandali, isang bagong may lumitaw na notification. Siya ang kauna-unahang nakaabot sa heroic rank,
kaya't tumanggap siya ng isang titulo. Bahagya siyang nagulat at napagtanto niyang, bagaman may iba nang nakaabot sa rare rank, siya ang unang nakaabot sa heroic. Napakamot siya sa ulo sa pagkalito. Ang totoo, aksidente lang niyang nakamit ito, pero ayos lang din. Ngayon, kailangan niyang suriin ang kanyang mga stats. Sa pangkalahatan, tumaas ng 100 ang kanyang mga stats. Ang titulo niyang first to reach heroic rank ang tumulong dito, dagdag 2-0 sa lahat ng stats. Naisip niyang ang pagiging una sa isang bagay ay astig talaga, kaya tiningnan niya kung anong benepisyo ang binibigay ng titulo na Blood Slayer. Nadagdagan ang lakas niya ng 4, at may posibilidad pa itong umakyat sa legendary rank. Sinabi niyang kahanga-hanga rin ito, kaya't tiningnan niya ng mabuti ang mga salitang tumutukoy sa pag-angat ng ranggo, at nagpasya siyang maging unang makakamit ng legendary rank. Pero sapat na muna ito para sa araw na ito. Dahil sobrang pagod na siya, nagpasya siyang bumalik na lang bukas. Lumipas ang 10 araw. Sa lahat ng oras na iyon, natutulog siya sa isang motel malapit sa dungeon at nag-aalmusal sa daan. Panahon na ulit para sa panibagong pangangaso.